Ang Operation Eternal Darkness ay matinding dagok sa Hezbollah na nagdulot ng pagkabigla at pagkalito dahil sa lawak ng paglusot at laki ng atake. Mahigit 200 terorista ang napatay kahapon, kaya umabot na sa mahigit 1,000 at 400 ang bilang ng mga napatay sa kampanyang ito, higit doble kumpara noong ikalawang digmaan sa Lebanon. Ang Hezbollah ay desperadong humihiling ng tigil putukan, habang ang mga taga-Iran na sumusuporta rito ay naglalagay rin ng presyon at nagbabanta dahil sa matinding pang-ambang dudurugin ng Israel ang Hezbollah. Kaya para sa pinakabagong balita, alamin natin ang mga kadanapan sa mismong lugar. Live tayong makikipag-ugnayan kay correspondent Balik Sladin. Kasama natin siya ngayon mula sa Kiryat Shmona sa hilaga ng Israel. Narinig natin ang mensahe mula kay Defense Minister Yisrael Katz. Maraming terorista ang napatay Miyerkules at ngayon may abiso ng paglikas sa ilang lugar sa Timog Beirut. Ano ang pinakabagong balita roon? Ano masasabi mo, Balik Sladin? Simulan ko sa mga nangyari nitong mga nakaraang oras. Medyo tahimik pero buong araw mula alas 6 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagpapakawala ng rocket sa hiladan Israel kasama ang Lower Galilee. Kaya ang Hezbollah sa unang pagkakataon ay tinatarget na rin ang mas nasa loob pang mga bahagi ng hilagang Israel. At syempre, pati na rin dito sa Kiryat Shmona at sa lugar ng Western Galilee. Tuloy-tuloy ang pag-atake ng Hezbollah gamit ang 12-12 ng rocket na kadalasan ay nasasabat o bumabagsak sa bukas na lugar. Wala pang nasawi o nasugatan at wala pang matinding pinsala, ngunit tuloy pa rin ang pag-atake ng Hezbollah. Ngayon, tungkol sa mga nangyayari sa Lebanon, simula sa nabanggit mo lang, ang usapin ng mga kautusan sa paglikas na ibinigay sa mga bagong komunidad sa timog na suburb ng Beirut. Nakakakita tayo ng mga video mula roon ng daan-daan, marahil libu-libong tao na tumatakas mula sa mga lugar na yon. At maraming video ang kumakalat online ng mga Lebanese na lumikas mula sa lugar na yon. Ito ay, syempre, dahil sa kautusan ng paglikas bago ang posibleng pag-atake sa lugar na yon. Bahagi ito ng pressure na inilalagay ng Israel sa Hezbollah at pati na rin sa pamahalaan ng Lebanon upang kumilos sila tungkol sa mga armas ng Hezbollah. Ngayon, naglabas ulit sila ng pahayag ukol sa armas ng Hezbollah sa Beirut. Hindi malinaw kung bakit nila ito ginagawa dahil idineklara na nila ang mga armas ng Hezbollah. Hindi otorisado at dapat kunin mula sa kanila. Pero heto na naman, nadlabas na naman sila ng pahayag na yung araw. At saka, ang mga pag-atake dito o ang sagupaan, tawagin na lang natin dito sa Timog, hindi naman kalayuan mula sa kinaroroonan natin. May mga ulat pa nga tungkol sa paglapit ng mga sundalong Israeli sa Vintage Bell na siyang pinakamalaking lungsod sa timog ng Lebanon. Ang mga sagupaan doon ay nabanggit din sa pahayag ng Hezbollah kanina na yung araw. Ayon sa kanila, malapit ang nakipagbarilan sila sa mga sundalong Israeli. Kaya ito ay bahagi ng estratehiya ng Israel na kumuha pa ng mas maraming teritoryo, palawakin ang buffer zone gaya ng narinig natin mula sa punong ministro at atakihin din ang Hezbollah sa kanilang kuta sa timog na suburb ng Beirut. Si Balik Sladin, punong ministro ng Lebanon, ay hinihiling sa Pakistan na kumpirmahin ang pagsali ng Lebanon sa tigil putukan kaugnay ng digmaan sa Iran. Malinaw na Islamabad ang host ng usapan sa tigil putukan ngayong weekend, kaya posible itong mangyari. Narinig natin ito mula kina punong ministro ng Israel, RDF, Pangulong Donald Trump ng US at Caroline Levitt na nagsabi ring hindi kasama ang Lebanon. Kaya malinaw ang posisyon ng Israel at Amerika dito. Ang punong ministro ng Pakistan sa kanyang unang pahayag ay nagsabing kasama ang Lebanon. Pero kalaunan, narinig natin ang maraming opisyal mula sa gobyerno ng Pakistan, kabilang ang kalihim ng ugnayan panlabas, na hindi direktang tinutugunan ang isyong ito, hindi nagsasabing oo, hindi rin nagsasabing hindi. Narinig din natin ang parehong pahayag mula sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Ehipto. Sinabi niya na nais ng Israel palawakin at ipagpatuloy ang digmaan laban sa Lebanon, ngunit hindi malinaw kung kabilang ang Lebanon o ang prente sa Lebanon sa tigil putukan. Kahit ano pang mangyari, sa pananaw man lang ng Israel, tuloy ang pag-atake nito sa Hezbollah hanggat walang aksyon ang pamahalaan ng Lebanon. Paumanhin. Narinig natin na yon kay Giron sa
kalihim ng ugnayang panlabas na sinabi sa ministro ng ugnayang panlabas ng European Union na ayaw ng Hezbollah na magdisarma at araw-araw nitong inaatake ang Israel. 6,500 na mga rocket at drone mula noong pag-atake noong Marso 2, kaya hindi nila balak itigil ang kanilang mga pag-atake. Ngayong araw, muling sinabi ng punong ministro na ipagpapatuloy ang pag-atake sa Hezbollah. Correspondent Balik Sladin, live mula Kiryat Shmona sa Hilagang Israel. Salamat sa update.